Isang araw ay nagkaroon ng malakas na bagyo. Hinihintay ni Elsa ang mga construction worker. Dahil ayon sa listahan, ay sila muna ang papasok sa kwarto ni Sofia tuwing umaga at hihintaying makalabas muna bago pakainin at paliguan si Sofia. Pero dahil sa lakas ng ulan at hangin, ay hindi nakarating ang mga construction worker. Nag-alala si Elsa para kay Sofia dahil 10:00 na ng umaga ay hindi pa ito kumakain. Kaya naman palihim na kumuha ng pagkain si Elsa sa kusina at pinuntahan ang kwarto ni Sofia. Binuksan niya ang bakal na pinto. Wala si Sofia, kaya sunod niyang binuksan ang ikalawang pintong bakal. Walang ilaw at madilim, kaya binuksan ni Elsa ang ilaw. Napasigaw siya at dahil doon ay nagising si Sofia. Agad binuhat ni Elsa si Sofia palabas ng kwarto. Hindi niya alam saan pupunta, basta ang mahalaga ay makalabas siya ng kwarto kasama si Sofia. Ngunit nakita sila ni Olivia. Nagalit ito at tinanong kung bakit nasa labas ng kwarto si Sofia. Pinaliwanag ni Elsa na pumunta siya sa kwarto ni Sofia dahil nag-aalala siya na baka gutom na si Sofia. Pero pagpasok niya sa ikalawang pintong bakal ay nakita niyang sira-sira ang pader ng kwarto. Punong-puno ng mga kalmot na kung anumang nilalang na nasa kwarto. Kaya natakot siya baka andun pa ang gumawa ng mga kalmot sa pader at dinala sa labas ng kwarto si Sofia. Inutusan ni Olivia si Elsa na ibalik sa kwarto ang kanyang anak na para bang hindi narinig ang paliwanag ni Elsa. Sinabi ni Olivia na walang nilalang sa kwarto at ibalik doon ang kanyang anak kung gusto pang manatili sa trabaho ni Elsa. Walang nagawa si Elsa at ibinalik si Sofia sa kwarto. Takang-taka si Elsa sa mga nangyayari at dahil sa nakita niya ngayong umaga ay hindi na niya mapigilang mag-usisa. Pero wala siyang ibang mapagtanungan kundi ang matandang kusinera. Kaya naman pinuntahan niya ito at tinanong kung ano ang lihim sa kwarto ni Sofia. Wala namang ibang nasabi ang matanda, kundi nagsimula ang lahat nang mamatay ang ama ni Sofia. Pinagawa ang kwartong may pintong bakal sa basement at mula noong nagawa ang kwarto ay doon na si Sofia na natili. Aalis na sana si Elsa dahil tapos nang magkuwento ang matanda, ngunit may pahabol ito. Madami ng katulong ang nauna sa'yo. Wala akong nakita kahit isang umalis o natanggal sa trabaho. Basta na lang silang nawawala. At pagkatapos nun ay maghahanap na lang uli ng bagong katulong, si Ma'am Olivia. Lalo pang napuno ng katanungan at pag-aalala ang loob ni Elsa. Pero biglang tumunog ang kanyang cellphone. Tumatawag si Eman. Umalis si Elsa sa kusina at pumunta sa sala kung saan walang tao para kausapin si Eman. Tumawag lang pala si Eman para manghingi ng pera. Ngunit nang hindi pumayag si Elsa, ay nagbanta si Eman na pupuntahan ang bahay kung saan nagtatrabaho si Elsa at manggugulo para matanggal ito sa trabaho. Pero matapang si Elsa dahil stay-in siya sa trabaho at mula nang matanggap siya ay hindi na siya bumalik sa bahay ni Eman. Kaya imposibleng alam ni Eman kung saan siya nagtatrabaho. Pinutol ni Elsa ang tawag at pinatay ang kanyang cellphone. Malakas pa rin ang ulan kinagabihan. Kakatapos lang kantahan ni Elsa si Sofia at nang makita ni Elsa na mahimbing ang tulog ni Sofia ay lumabas na siya ng kwarto at ikinandado ang bakal na pinto nito. Ngunit hindi pa nakakalayo si Elsa ay may narinig siyang kalabog na nagmumula sa kwarto ni Sofia. Bumalik si Elsa dahil baka may nangyaring masama kay Sofia. Tinanggal ni Elsa ang kandado at bubuksan na sana ang pinto nang biglang may pumigil sa kanyang mga kamay. Nagulat si Elsa
Agad siyang tumingin kung sino ito. Ito pala ay ang matandang kusinerang si Marta. Hinatak ng matanda si Elsa at dinala sa kusina. Dahil sa lakas ng ulan at hangin ay nawala ng ilaw at tanging mga kandila lamang ang nagsisilbing liwanag sa malaking bahay. Sinamantala ni Eman ang sitwasyon. Alam pala nito kung saan nagtatrabaho si Elsa. Bihira lang kasing lumabas ng bahay si Elsa at nang makita ni Eman na umalis si Elsa ay sinundan niya ito. Ang akala niya ay may kikitain ibang lalaki. Ngunit nakita ni Eman na may binabasang poster si Elsa. At nang umalis si Elsa ay binasa din ni Eman ang poster. Doon niya nalaman na may balak mag-apply ng trabaho si Elsa. Sinundan niya ito hanggang sa bahay ni Olivia. At mula nang pumasok si Elsa sa bahay na iyon ay hindi na siya lumabas. Doon naisip ni Eman na natanggap sa trabaho si Elsa. Wala nang pangtustos si Eman para sa kanyang mga bisyo. Kaya pinasok niya ang bahay ni Olivia para mapilitang magbigay ng pera si Elsa. Ngunit dahil sa laki ng bahay ay naligaw si Eman. Napunta siya sa basement. Nakita ni Eman ng isang bakal na pinto. Naisip niyang siguro ay doon nilalagay ang mga pera o alahas. Dahil bakit gagawing bakal ang pinto? Walang ibang dahilan kundi ang pagtataguan ng mga kayamanan, dagdag ni Eman. Tuwang-tuwa siya at naisip niyang nakawin na lang ang mga kayamanan sa loob ng kwarto kaysa manghingi ng pera kay Elsa. Tamang-tama dahil bukas ang kandado ng bakal na pinto. Mabilis na binuksan ni Eman ang pinto pero hindi kayamanan ang kanyang nakita, kundi isang pares ng mga nanlilisik na mga mata. At bago pa maintindihan ni Eman ang nangyayari, ay sinakmal ang leeg niya ng nilalang na nasa loob ng kwarto. Napasigaw ng malakas si Eman dahil sa sakit. Ngunit ilang sandali lang ay binawian na siya ng buhay. Kinain ng nilalang ang katawan ni Eman at pagkatapos ay naglakad palabas sa kwarto.